Ano nga ba ang Santa Cruzan? This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Ang Santa Cruzan ay isang makulay na tradisyong Katoliko ng mga Pilipino na ipinagdiriwang sa katapusan ng Mayo bilang engrandeng pagtatapos sa isang buwang debosyon ng Flores de Mayo. Ginugunita sa pagdiriwang na ito ang sikat na kwento ng pagkakatuklas ni Santa Elena na ina ni Emperador Constantine na dakila sa tunay na krus. Ipinakilala ito ng mga paring Espanyol noong mga taong 1800s. Ang Santa Cruzan ay naging isang natatanging pagsasama ng relihiyosong pagdiriwang at makulay na palabas na pangkultura. Ang salitang Santa Cruzan ay galing sa mga salitang Espanyol na Santa Cruz, na ang ibig sabihin ay banal na krus. Ang tradisyong ito ay sinimulan ng mga Kastila noong panahon ng kanilang pananakop sa Pilipinas. Ang Santa Cruzan ay kilala sa magarbo nitong prosesyon. Dito, makikita natin ang mga dalaga na tinatawag na mga sagala na nakasuot ng magarbong bestida. Ang bawat sagala ay kumakatawan sa isang tao mula sa Biblia o isang karakter na may espesyal na kahulugan. Si Reina Fe o Queen Faith ay tanda ng pananampalataya, tapos nariyan si Reina Esperanza o Queen Hope na tanda ng pag-asa. Si Reina Caridad o Queen Charity ay tanda naman ng kawanggawa. At panghuli si Reina Elena, ang itinuturing na pinakamahalaga, madalas siyang may hawak na krus bilang pagkatawan kay Santa Elena. Si Reina Elena, kadalasan, kasama niya ang isang batang lalaki na gumaganap bilang si Emperador Constantine. Ang prosesyon ay pinaghalong relihiyosong paggalang at pagdiriwang ng kultura, madalas na sinasamahan ng musika, mga dasal at mga kasiyahan sa komunidad. Bukod sa napakaganda nitong tingnan, ang Santa Cruzan ay nagsisilbi ring paraan ng pagtuturo. Nagbibigay ito ng aral sa mga sumasali at nanonood tungkol sa mga kabutihang Kristiyano at mga kuwento sa Biblia. Sinasalamin nito ang malalim na pananampalatayang Katoliko sa Pilipinas at itinatampok ang mayamang pamanang kultura ng bansa. Ang okasyong ito ay nagpapalakas ng pagkaisa sa ating komunidad. Pinagsasama-sama nito ang lahat ng tao, bata man o matanda, para ipakita ang kanilang pananampalataya at kung sino sila. Ang Santa Cruzan po ay nagsimula noong panahon ng pananakop ng mga Espanyol dito sa Pilipinas, na tumagal mula taong 1565, 1565 hanggang 898, 1898. Sa panahong ito, ipinakilala po ng mga misyonerong Katoliko ang iba't ibang mga gawaing pangrelihiyon. Isa na rito ang pagdiriwang ng pagkakatuklas ng tunay na krus ni Santa Elena, ang ina ni Emperador Constantino na dakila. Ayon sa tradisyong Kristiyano, si Elena, nang siya ay maging Kristiyano, ay naglakbay patungong Jerusalem noong mga taong 326 AD, kung saan niya natuklasan ang 3 krus na pinaniniwalaang mula sa pagpapako sa krus. Isa sa mga ito ay napatunayang tunay na krus ni Kristo sa pamamagitan ng isang milagrosong paggaling. Ang salitang Santa Cruzan po ay galing sa Santa Cruz. Sa Espanyol, ang ibig sabihin po nito ay banal na krus, at ito po ay naging isang Katolikong ritual na naging sariling atin dito sa Pilipinas. Tulad ng maraming impluwensya noong panahon ng pananakop, ang Santa Cruzan ay inangkop ng mga Pilipino gamit ang sarili nilang mga kaugalian. Isinama ito sa Flores de Mayo, isang buwang pag-aalay ng mga Katoliko para sa mahal na Birheng Maria. Kaya, habang nagbigay-pugay kay Maria at sa banal na krus, ipinagdiriwang din ng mga tao sa lugar ang kagandahan, sining at pananampalataya nila. Ang Santa Cruzan ang pinakatampok na bahagi ng Flores de Mayo at para itong isang buhay na katekismo na nagtuturo ng mga kuwento mula sa Biblia at mga mabuting asal na Kristiyano sa pamamagitan ng pagsasadula.
Ang prosesyon ng Santa Cruzan ay kadalasang ginaganap sa bandang hapon o sa maagang bahagi ng gabi. Umiikot ito sa mga pangunahing kalsada ng bayan o barangay. Ang bumubuo rito ay isang parada ng mga sagala. Sila yung mga musi o dilag ng prosesyon, mga lalaking escort o konsorte na kasama nila. Isang karosa na maganda ang ayos dahil sa mga bulaklak na may lulang mga banal na imahen o kung minsan, pati na ang mahal na birhen, isang banda o grupo ng mamang-aawit na kumakanta ng mga papuri kay Maria o tumutugtog ng mga kantang pangsimbahan na walang boses. Masaya pero solemne ang pakiramdam. Nakatradisyonal na formal na damit Pilipino ang mga tao tulad ng barot saya, terno o mga gown na parang terno pero may modernong dating. May mga palamuting watawat, arko, ilaw at bulaklak sa mga kalsada. Sa dulo ng prosesyon, kadalasan ay mayroong misa o bendisyon sa simbahan o kapilya. Ang bawat sagala ay kumakatawan sa isang tao mula sa Biblia, sa tradisyong Kristiyano o sa mga kabutihang Kristiyano. Naglalakad sila ng may tiyak na ayos na sumisimbolo sa paglalakbay ng pananampalataya. Ilan sa mga kilala ay si Reyna Banderada, ang reyna ng bandera, na may dalang bandera ng krus. Sunod naman si Reyna Mora na kumakatawan sa mga prinsesang Muslim na naging Kristiyano. Ito rin ay tanda ng kapayapaan at pagkakaisa. Si Reyna Fe, ang reyna ng pananampalataya, ay kumakatawan sa matatag na pananampalatayang Kristiyano. Si Reyna Esperanza, ang reyna ng pag-asa, ay nagpapakita ng Kristiyanong pag-asa kay Kristo. Si Reyna Caridad, ang reyna ng pagkakawanggawa, ay kumakatawan sa Kristiyanong pag-ibig at paglilingkod. Si Reyna Justicia, ang reyna ng katarungan, ay may dalang timbangan at espada na sumisimbolo sa katarungan. At panghuli, si Divina Pastora, ang banal na pastora na naglalarawan kay Maria bilang pastora ng mga kaluluwa. Ang huli at pinakamahalagang tauhan ay si Reyna Elena. Isang dalaga na madalas ay mula sa kilalang pamilya o isang beauty queen ang gumaganap bilang si Santa Elena. May hawak siyang malaking krus at karaniwan siyang sinasamahan ng isang bata na gumaganap bilang si Constantino, ang kanyang anak, na nakasuot ng damit pang emperador ng Roma. Ang mga kasali ay madalas na pinipili ilang buwan bago pa man. Ang mga lokal na parokya o mga opisyal ng barangay ay pwedeng magpa-audition o magbigay ng imbitasyon. May ilang pamilya na itinuturing na karangalan na ang kanilang mga anak na babae ay maging sagala, at madalas silang gumagastos ng malaki para sa magagarbong kasuotan at mahusay na pag-aayos. Ang mga gown ay madalas na pasadya at karaniwan na ang ilan ay umuupa ng mga pageant coach o stylist para tumulong sa kanilang pagrampa at kabuuang ayos. Ang Santa Cruzan ay hindi lang basta parada ng kagandahan. Sa diwa nito, ito ay nananatiling isang relihiyosong prosesyon na nagtuturo at nagpapaalala sa komunidad ng mga mahahalagang aral ng Kristyanismo, pananampalataya, pag-asa, pagkakawanggawa, katarungan, at pagpapakumbaba. Pinararangalan din nito ang banal na krus bilang instrumento ng kaligtasan, ang Birheng Maria, na siyang pinararangalan sa pagdiriwang ng Flores de Mayo at ang papel ng mga kababaihan sa kasaysayan ng kaligtasan na ipinapakita sa pagganap bilang babae ng mga mabubuting katangian at mga santo. Ang pagdiriwang ay madalas nagtatapos sa isang banal na misa, bendisyon ng Santissimo o prosesyon ng Rosario na nagbibigay diin sa pagiging relihiyoso nito. Ang Santa Cruzan ay sagisag ng katatagan at saya ng Pilipino. Ipinapakita nito ang paghahalo ng mga katutubo, kolonyal at modernong tradisyon, isang malalim na diwa ng pakikilahok ng komunidad, isang masining na pagpapahayag sa pamamagitan ng kasuotan, sayaw at maringal na palabas, at paggalang sa karangalan ng pamilya, dahil ang pagkapili bilang sagala ay nagpapakita ng katayuan at kabanalan ng pamilya. Sa ilang rehiyon, ang Santa Cruzan ay naging isa ring entablado para sa mga lokal na timpalak kagandahan. Pinagsasama ang relihiyosong tradisyon sa mga makabagong elemento tulad ng mga talent show, fashion competition, at mga gawaing pangkawanggawa. Sa mga malalaking lungsod tulad ng Maynila, Lungsod Quezon, at Makati, ang Santa Cruzan ay nagkaroon pa ng mas bonggang anyo, ginaganap sa mga shopping mall, plaza, o sa mga pangunahing kalsada. Ang mga kaganapan ay minsan inaayos ng mga organisasyon ng parokya, mga komisyon sa kultura, mga paaralan at universidad, at mga unit ng lokal na pamahalaan.
mga Pilipino sa ibang bansa, ipinagdiriwang din nila ang Santa Cruzan, lalo na sa mga bansang maraming Pilipino, tulad ng Estados Unidos, Canada, at Australia, pati na rin sa Middle East. Ang mga selebrasyong ito ay nakakatulong para mapanatili ang ating pagka-Pilipino at ang ating kultura. At pinagbubuklod nito ang komunidad sa pananampalataya at para maituro sa mga sumunod na henerasyon ng mga Pilipino doon ang ating espiritualidad at mga kaugalian. Ang Santa Cruzan ay higit pa sa isang magandang parada. Ito ay isang mayamang sagisag ng pananampalatayang Katolikong Pilipino, pagkakakilanlang kultural at pagdiriwang ng komunidad. Mula sa inspirasyon nitong galing sa Biblia sa pamamagitan ni Santa Elena hanggang sa makulay nitong prosesyon ng mga sagala na kumakatawan sa mga birtud at kasaysayan, pinag-uugnay nito ang mga henerasyon at mga lugar. Ipinagdiriwang man ito sa isang simpleng barangay o sa ibang bansa, patuloy itong isang makabuluhang tradisyon na nagbubuklod ng kagandahan, debosyon at pamana. Sa kabuuan, ang Santa Cruzan ay higit pa sa isang relihiyosong prosesyon. Ito ay pagdiriwang ng pananampalataya, kasaysayan at kulturang Pilipino na ipinamana sa bawat salinlahi at pinahalagahan ng mga komunidad sa buong bansa. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, pindutin ang like button at ang notification bell icon, mag-subscribe at i-share. Kung may mga tanong kayo, i-comment lang sa ibaba at sasagutin namin ang mga yan. Abangan nyo dahil sa susunod, pag-uusapan natin ang iba pang relihiyosong tradisyon ng mga Pilipino na nagpapatibay ng pananampalatayang Katoliko. Asahan nyo rin ang iba pang mga educational content.